Isang magandang araw po sa ating lahat. Ngayong araw pong ito, gusto ko po umawit sa inyo at maghayag ng salita ng Diyos. Kaugnay po ng awiting ito. Hallelujah. Crown Him King, O King. Crown Him Lord of Lords. Wonderful Counselor, the mighty God. Ooh, Emmanuel, God is with us. He shall reign, He shall reign, He shall reign forevermore. Crown Him King of Kings, crown Him Lord of Lords. Wonderful Counselor, the mighty God, the mighty God, Emmanuel. God is with us. He shall reign, He shall reign, He shall reign forevermore. Emmanuel, God is with us. He shall reign, He shall reign, He shall reign forevermore. He shall reign, He shall reign, He shall reign forevermore. Hallelujah. That is Emmanuel. Jesus is the Emmanuel. Mateo chapter 1 verse 23, ang sabi po doon ng banal na kasulatan, mga kapatid, sapagkat ang isang birhen ay manganganak na isang sanggol na lalaki at siya'y tatawagin niyang Emmanuel, na ang ibig sabihin, suma sa atin ng Diyos. Sa English version, ang sabi niya doon, God with us. Yan, Emmanuel is God with us. Kaya ngayon po mga kapatid, nais ko pong linawin how come na si Jesus, na yung sanggol na pinanganak noon sa sabsaban ay tinawag na Emmanuel. Ano bang ibig sabihin ng Emmanuel? Sabi sa Bible, God with us. Ang Diyos ay nasa tao, nasa atin. Ngayon, paano naging Emmanuel si Jesus? Buksan po ninyo inyong Bible, John chapter 1, verse 1 to 3. Ang sabi po doon ng banal na kasulatan, sa pasimula pa ay naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Sa verse 3, ang sabi po niya, at ang lahat ng bagay ay nalikha sa pamamagitan niya at walang hindi nalikha kung hindi dahil sa Kanya. Sa madaling salita po mga kapatid, itong salita na ito, siya ay nasa pasimula pa bago pa mag-creation. Naroon na po ang salita. At ang salitang yan ay kasama ng Diyos. Mayroong pronoun na ginagamit. Sa English, sabi niya, He. Ibig sabihin, lalaki. He. At sa Tagalog version, sabi niya, siya. So, ibig sabihin, yung salita po dito ay siya. Ibig sabihin, isa siyang persona. Ang sabi po doon ng Bible, ito pong salita na ito, kasama ng Diyos sa pasimula pa at ang salita ay Diyos. At sa verse 3, malinaw na ang sabi niya, lahat ng bagay sa mundong ito ay nalikha sa pamamagitan niya. At walang hindi nalikha kung hindi dahil sa Kanya.
Sa madaling salita po mga kapatid, itong salita na ito nakasama ng Diyos at ang salitang ito na Diyos ay isa po siyang manlilikha. Creator po siya. Ayan, creator po siya. At pag binasa pa po natin sa verse 14 ng John 1, verse 14, ang sabi po ng banal na kasulatan, at naging tao ang salita at nakipamayan sa atin. Sa madaling salita po, ito pong salitang ito na naging tao na tinanggap niya mula sa Ama, sabi niya, ang karangalan bilang isang bugtong na anak. Sabi po doon. So ito po'y walang iba kundi si Jesus Christ. So si Jesus po yung salita noon, nakasama ng Diyos. At ang salitang yan ay Diyos. At ang salitang yan ay Creator. Ngayon po, sabi niya, naging tao. Ngayon kung ating pong susuriin, ang Diyos na nasa kalangitan noon, ang salita, sinugo ng Ama. Kaya John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Itong salitang ito ay sinugo po niya, pumasok sa sinapupunan po ni Maria. At nang pumasok po sa sinapupunan ni Maria, binalot po ng laman ni Maria. Ito pong galing sa kalangitan. Itong salita na ito, itong Diyos na ito, binalot po ng laman ni Maria at kanyang iniluwal bilang isang sanggol. Kaya nang nailabas ang sanggol na ito, itong sanggol na ito ay nasa kanya po yung galing sa kalangitan. Yung Diyos na manlilikha ay nasa katawan po ng tao na baby na yon, na si Jesus. Kaya ang tawag sa kanya ng Bible, He is a Son of God kasi galing sa kalangitan, and He is a Son of Man kasi yung bumalot sa kanya ay yung bumalot sa kanya ay galing po sa tao. Kaya Son of Man. And also a Son of God kasi galing po sa kalangitan. At ang anak lang po ni Mary doon ay iyon pong laman. Hindi po anak ni Mary yung galing sa langit. Pumasok lang po sa kanya yun. So hindi po niya anak ang Diyos na galing sa kalangitan. Ang anak lang po ni Mary ay yung galing po sa kanya, yung laman na bumalot po sa Diyos na manlilikha na iyan. Yan po. Nang nangyari po yan ay panganak po ang salita ng Diyos na pumasok sa sinapupunan ni Maria na binalot ng laman at naipanganak bilang sanggol. That is, yan po yung tinatawag na Emmanuel. That God is on that boy. That God is on that baby. That God is on that man. So Emmanuel, God with us. God, ang Diyos ay nasa atin. Yan po yung unang Emmanuel. Ulitin ko po, unang Emmanuel. Bakit ko sinabing unang Emmanuel? Kasi may fulfillment po ang Emmanuel. At yun po ang katubusan ng lahat ng mga tao. Kung ang tao po ay tatanggapin po niya yung pong Emmanuel na yan, magaganap yung fulfillment ng Emmanuel. Pero yung pagdating po ni Jesus in the flesh, hindi po ito nakapagligtas. Hindi po ito nakapagliligtas. Kasi that first Christmas, that first Emmanuel is only the beginning of the process of salvation for humankind. Kaya po yung sineselebrate po ng mga tao ngayon sa buong mundo ay beginning pa lamang po yan ng tunay na Emmanuel. But the reality, the fulfillment of Emmanuel ay pagdating po ng process niya hanggang sa pagkapako ng Panginoon, pagkabuhay ng ating Panginoon. Tatalakayin po natin yan muli sa susunod. Maraming salamat. Sana nagustuhan po ninyo at natuto po tayo sa salita ng Diyos. God bless po sa bawat isa.